Kasama natin si Attorney Chris Bendijo, ang Deputy Chief of Staff ng BOC. Good morning po, sir. Anong Ted, DJ Chacha, good morning. Pagbati po mula kay Commissioner Ariel Pomoceno at sa mga kawani ko ng Bureau of Customs. Oo, good morning din po, sir. Sir, siguro una muna, paano ba yung naging criteria and process po ng BOC dito po sa naganap na auction kahapon para lang po masiguro ng mga kapatid natin na naging transparent and fair yung ating bidding process? First bidding process para po dito sa mga sasakyan ng Diskaya. Unang-una po, minandato ni Commissioner Ariel na talaga pong live stream ang ating buong proseso at may access po ang media sa buong auction process. Patungkol naman sa vetting ng ating mga bidders, bukod sa kanilang pagbabayad ng registration fee na 5,050 pesos, ay pinagsumite rin po sila ng kanilang mga ITRs at ng mga business tax returns na duly stamped and received by the Bureau of Internal Revenue. Nirequire po natin sila na magsumite nito upang ma-establish ang dalawang bagay. Una, yung pagtutugma ng kanilang income sa kanilang purchasing power at magsubmite ng bid. At ikalawa, upang matiyak po na hindi sila sasaklaw dun sa mga hindi pinahihintulutan na lumahok sa auction. Andiyan na po yung mga kawani ng Bureau of Customs, yung importer, forwarder, consignee at nagmamay-ari po ng smuggled na item na subject for auction. Yun po yung mga tinitiyak natin para masigurado na hindi po tainted, hindi po dami ang magpa-participate na bidder. Doon naman po sa ating mismong auction process, ang inadapt po natin ay yung sealed bid envelope submission. So makikita po natin doon sa live streaming natin yung pong mga bidders na magpa-participate doon sa auction, particular item ng sasakyan, ay magsusumite po sila ng kanilang mga bid sa pamamagitan po ng isang sealed bid envelope na nakalagay po doon sa loob ng transparent na acrylic box na bubuksan at bine-verify po ng buong auction committee bago po natin matiyak kung ito po ay meron na pong highest bidder. Oo. Attorney, I'm just curious, dito po sa mga nagparehistro for the first bidding na gustong makabili nito mga sasakyan ng Diskaya, ilan po ang nagparehistro in total? Ang qualified bidders po, ang total ay nasa 8 po. Yung qualified, pero yung nagpakita ng interest, ilan po sila lahat halos? Marami pong natanggap tayong interest, pero meron po kasing dalawa na hindi po umabot sa deadline. Meron po tayong tinakdang deadline ng pagsusumite ng mga documentary requirements. Ang akala po kasi nila ay on the day of the auction ay pwedeng mag-walk-in. Pero sabi po ni Commissioner Ariel, kailangan po nating masigurado na masusunod ang polisiya dahil wala po dapat na hint of doubt dito sa ating magiging proseso kung kaya't hindi po nakasama yung dalawang bidders na although gusto nilang mag-register. Oo. Pero Attorney Chris, yung proseso na ito na in-explain niyo po sa amin, nagbayad ng 5,000 pesos, ITR returns, mabusisi yung naging pagtingin ng BOC dito sa mga lalahok sa bidding sa mga Diskaya cars. Ganyan din po ba for other cars? Live stream din po ba yung mga auction or first time po ito? Alam niyo po, DJ Chacha, ito na po yung direksyon ng ating bagong Bureau of Customs sa pamumuno po ni Commissioner Ariel. Hindi lang po yung ating auction. Halos lahat na po ng ating proseso dito ay nila live stream at fully recorded. Even yung ating condemnation process, yung pong pagsisira ng mga smuggled na items, ito po ay nila live stream at talagang fully recorded na po upang ma-establish natin talaga yung transparency. Aware naman po kami doon sa hindi po masyadong magandang perception sa ating ahensya kung kaya't sa mga ganitong pamamaraan ay sana po unti-unti ay manumbalik ang tiwala ng taong bayan sa ating ahensya. So in the future, para sa mga luxury cars or para sa iba pang mga items sa iyo auction ng BOC, it will be live streamed at ganito na, same process na sa pinagdaanan nitong Diskaya cars? Tama po yun. Lahat po ng ating magiging future auctions ay naka-live stream at fully recorded po. Oo. Attorney, ano pong explanation dito? Or baka normal po ba ito? Pasensya na, hindi naman tayo nakakalahok sa mga ganyang kamamahal na sasakyan na bidding. Yung pagdoble ng presyo nitong pagbenta, nitong mga luxury cars na ito. Halimbawa, yung isang Mercedes-Benz na 7.8 or more than 7 million yung halaga, na ibenta times 2, naging 15.5 million pesos. Ano po ba, normal po na talagang dinodoble yung presyo pagdating sa bidding? Paano po ba siya? Ang sagot dyan, DJ Chacha, talagang bidder's preference. Yung kaalaman din ng bidder sa mga sasakyan. Pagdating po kasi sa presyuhan, limitado din po yung napagbabasihan ng Bureau of Customs. Ito po yung landed cost minus the depreciation.
Ngayon, ito pong sa particular instance na ito, nakausap ko ng saglit yung bidder dito at tinanong ko din po no, kung bakit ganun kataas yung kanyang bid. At nabanggit po niya, marami daw pong pyesa doon sa sasakyang ito na parang aftermarket. No? Halimbawa po, yung parang carbon fiber na pyesa na sa tingin po niya, nagdadagdag ng presyo. So, yun po yung dahilan ba't parang naging doble, no? Magmula po sa floor price hanggang sa kanyang bid po. Oo, ayun. Well explained. Pagdating naman po dun sa iba pang mga sasakyan na apat pa na hindi pa naibebenta, kabilang po yung Rolls-Royce na may kasamang payong, yung Bentley, hindi pa rin naibebenta. Ano po ang rason dito? Overpriced po ba? Pababaan po ba natin yung floor price? Paano po? Tama po yan. No? Una po kasi, kailangan po nating maintindihan na hindi po kami basta-bastang pwedeng mag-set ng mga presyo ng mga sasakyan. No? Yung pong aming formula talaga ay yung landed cost minus depreciation. Ngayon, dahil po nagkaroon na tayo ng failed bidding, magre-recompute po, no? Magre-reconvene yung komite na nagde-determine ng floor price. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. No? Ito Sige pong po. present na presyong ito, ang computation po ng depreciation dito ay nasa 10%. No? Pero doon sa ating mga rules, pwede po tayo magkaroon ng computation ng depreciation factor ng hanggang 16%. So baka po, hindi ko po papangunahan yung komite, baka po yun yung adjustment na mangyayari sa susunod na auction. Baka po pwede nilang i-recalibrate yung pagko-compute ng depreciation from 10% to increase para po Oo. maibaba natin yung floor price. Para po sa ganun ay mas marami pa po tayong bidders na ma-entice na sumali. At again po, no, talaga naman po ang intention lang dito is to generate revenue para po maibalik po natin sa kaban ng bayan. Opo. And then the next bidding will happen 2 weeks from now. Yun po ang sinasabi. May specific date na po ba tayo? And are we going to allow na mas marami pa yung mga bidders na makasali? Like, let's say for example, more than 8 kaysa po dito sa naunang bidding kahapon? Tama po yan. No? In fact po, we were also receiving comments na sana mas marami pa po yung announcements, no? Patungkol po sa mechanics. Kasi po ang marami po talagang ang nag-aakala na pwede silang mag-walk-in on the day of the auction. No? Mm-mm. So tama po yan, magkakaroon po kami ng heavier information dissemination. Pararamihin pa po natin sana yung lalahok ng mga bidders. No? Siguro naman po sa adjusted na magiging floor price po ng mga sasakyang ito, ay sana po mas marami ang maenggan yung sumali sa ating next auction. Wala pa po Oo. itong date. Siguro po yung announcement namin within the next 5 days, maisasama na po natin yung petsa ng next auction po para sa apat na ito. Pero meron po bang ibang mga sasakyan na under BOC or nasa pangangalaga nyo po ang up for bidding na rin aside from the Discaya cars? In terms of luxury vehicles na nasa atin po, no, nandiyan na po yung 6 pa ng mga Discaya na subject pa po ng possession paper. Iintayin pa po natin yung desisyon ng legal division dito. At bukod po dyan, meron pa po tayong mahigit 20 vehicles, no, na mako-consider natin na high-end at luxury. Pero dumadaan pa po ito sa proseso. No? Siguro po ang pinaka-interesting dito, no, merong isang sasakyan dito, ang tawag po nila ay LaFerrari. Ang landed cost po nito ay nasa 250 million. No? So, inaabangan po natin ito at hopefully maging part po ito ng ating future auction. Oo, ang Opo. malinaw. Sandali muna. Mhm. Anong auto po ito, attorney? Ang tawag po nila, Manong Ted, ay LaFerrari. We are informed that it is a very limited sports car. Okay. Kaya po napakataas ng kanyang landed cost. Opo. Kailan po ito nasa BAT, sir? At available ho ba ang visuals nito sa inyong website? Right now, Sir Ted, no, like what I said, undergoing pa po siya ng kanyang proseso. No? Dinidinig pa po yung kanyang kaso. Opo. Saan po ito ito? po ay Kailan po ito? bunsod ng- Kailan to nasa BAT at saan? Ito po ay nasa batong sa mga car shops na nasilbihan ng ating mga letters of authority. Kung di po ako nagkakamali, kunin ko na lang po yung detalye, Sir Ted, but one of the car shops either sa Pasay po or sa Makati po yung napagkunan po nito. Aha. At ito po ay nakasalukuyang nasa POM na po, nasa ating compound na po. At Okay. iniintay na lang po natin yung magiging desisyon ng ating legal division Opo. kung ito po ba ay for forfeiture ng ating pamahalaan. Yung dalawang Bugatti po, di ba, nagkaroon ng failure of bidding, yun ano po ang status? Ngayon, Sir Ted, no, dahil nga po sa dalawang failed biddings, ay bukas po ang BOC na tumanggap ng mga, ang tawag po nila, no, yung direct negotiation upang mabenta na rin po itong dalawang Bugatti na ito. No? So yun po yung ating proseso.
Kapag po after 2 bidding ay hindi po ito successfully mabenta, pwede po tayong tumanggap ng mga direct negotiations at direct offers. Pahabol lang na tanong doon sa LaFerrari, no? Hindi Maserati, LaFerrari. Tama po, LaFerrari po. Na 250 million pesos. Anong taon po yan na sabat ng BOC? Kung di po ako nagkakamali, 2024 or 2025 po siyang LOA. No? At ito po ay nahila lamang po sa ating compound, kung di po ako nagkakamali, mga 2 or 3 weeks ago po. Oo. At attorney, dahil napag-uusapan na rin natin itong mga luxury cars, may balita rin po na may 7 high-end vehicles na nakapark daw along sa isang gas station sa NLEX, Marilao, Bulacan na nakumpiska po ng HPG tsaka ng LTO. May ugnayan na po ba kayo sa kanila dito? Kasi ang sinasabi nila, wala raw po itong mga plaka at hindi rin daw po registered. Tama po ba? Meron naman po tayong direktang ugnayan sa LTO. No? Maganda naman po yung ating linya ng komunikasyon. Dahil magkakilala naman po si Commissioner Ariel at saka si Assistant Secretary Marcos Lacanilao. No? In fact po, meron po tayong ilo-launch na parang joint task force, no, sa pagitan ng BOC tsaka ng LTO. Bukod dyan, no, pinagbubuti pa rin po natin yung ating importation process upang mapunan po, no, yung mga gaps, kasi marami po tayong nakitang gaps sa importation process kung kaya't nagkakaroon po tayo ng mga ganitong unlawful importation. Patungkol naman po dyan sa 7 yan, meron na pong initial reports po sa atin, no. Again po, bine-verify po natin yan, kinecheck po natin yung mga detalye ng mga sasakyang ito. At meron naman po tayong ongoing na investigation patungkol po sa 7 ito. Sige, so we will have to leave it at that muna. Pakisabi na lang po, attorney, kay Depco Maronilla. Opo, ano na po yung nangyari, yung kanilang mga pinagkukuha na mga mamahaling sasakyan dito po sa mga showroom ng mga nagbebenta ng segunda manong sasakyan? Kasi dati po, nung panahon pa po ito, nung una pong pamunuan ng customs, nangako sila ng report sa bayan. Wala na ho tayong alam kung ano po ang kanilang ginawa doon po sa kanilang mga nasabat. Halimbawa po yung dyan sa Ortigas at ilang pa pong mga showroom na kanilang sinalakay. At sabi nga daw po niya, mga smuggled daw po yung panahon po ito ni Commissioner Rubio, sir. Siguro, Sir Ted, no? Totoo po yan. No? In fact po, isa po sa mga inutos po ni Commissioner Ariel ay mag-inventory po, no, ng lahat ng mga sasakyang ito. Dahil yun nga po, no, marami pong mga na-issue na letters of authority. No? Hindi naman po sa naninisit tayo sa previous administration. Pero yun din po talaga ang gusto nating malaman. Ano po ba yung universe ng mga sasakyang naapektuhan ng mga lowang ito? Dahil hindi naman po pwedeng nakatenga lang po yan. No? Kailangan po umusad ang proseso. At binubuo po yung inventory yan, Sir Ted. As soon as matapos po yung pag-inventory yan, I can easily provide you a copy of that inventory. Sige po. Kami po'y umaasa ho dito ho sa inyong bagong pangako. After all, bago lang ho kayo dyan, so bagong pangako na naman po ito sa amin. Abangan po natin, ha, at ang amin din pong panayam po na nakaschedule kay Commissioner para po sa mas iba pa hong issue sa kanyang kampanya ngayon na ginagawa po sa BOC. Salamat po, Attorney Chris. Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Ted, at makakaasa po kayo yung pangakong yan dahil talaga pong tutuparin natin. Salamat po na marami. Thank you po. Si Attorney Chris Bendijo, ang Deputy Chief of Staff po naman ng tanggapan po ng Commissioner ng Bureau of Customs. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!